Hello mga paps, usapang sasakyan ulit tayo. Pag-usapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa tie rod end. So, meron po akong dalang example dito ng tie rod end. So, ito po. Ito po yung tie rod end. So, ito po, may iba-ibang sukat po nito at iba-ibang klase. So, meron pong maiksi nito at meron naman pong mas mahaba. So, ito po, yung mas mahabang tie rod end. So, iba-ibang size po nito. So, ngayon, ano naman po ang trabaho nitong tie rod end? Ang trabaho po nito, ito po yung nagta-transfer ng movement ng gulong. So, galing ng steering rack papuntang gulong. So, ito po yung nagta-transfer ng movement. Yung, pag lumiliko po kayo yung sa manibela nyo, yung gulong po ninyo lumiliko ng kanan at lumiliko ng pakaliwa. So, dahil po dito yon. So, ito po kasi, nakakabit po ito sa steering rack. So, ito po yung rack end. Nakakabit po yan dyan. At yung sa dulo naman po nito, nakakabit po ito sa steering knuckle. Kung saan po nakakabit yung gulong. So, pag pumihit po kayo ng manibela, so ito po yung humihila. Yung rack end. Ngayon po, pag ito po ay sira, ano po ang mangyayari? So, unang-una po, delikado para sa sasakyan. Para sa inyo, sa mga nakasakay. No? Delikado po pag ito po ay sira. Unang-una po, mawawalan po kayo ng control sa manibela. Kasi po, pag ito po nasira, kakalas po ito, mahuhugot po yan, kasi joint lang po ito. Yung gulong ninyo, wala na po kayong control doon sa manibela. Kung saan-saan na po yun pupunta. So, napakadelikado pag nasira po ito. So, palagyan nyo lang po itong imo-monitor o papacheck nyo po sa trusted mechanic ninyo or auto shop ninyo kung palitin na itong tie rod end ng inyong sasakyan. So, yun po, konting kaalaman lang.